Hello, mapagpalang umaga po mga kapatid. Kumusta kayong lahat? So, ang ating pag-aaralan po ngayon for our morning devotion ay pinamagatan pong Life Beyond Compare. At ang verse po natin ay mula po sa Genesis 29:35. Ang sabi po, "She conceived again, and when she gave birth to a son, she said, 'This time I will praise the Lord.'" So, basahin po natin sa ating Our Daily Bread. In a TV program, young adults posed as high school students to better understand the lives of teenagers. They discovered that social media plays a central role in how teens measure their self worth. One participant observed, the student's self value is attached to social media. It's dependent on how many likes they get on a photo. This need for acceptance by others can drive young people to extreme behavior online. The longing for being accepted by others has always been there. In Genesis chapter 29, Leah understandably yearns for the love of her husband Jacob. It's reflected in the names of her first three sons, all capturing her loneliness. Mababasa po natin sa Genesis 29, verses 31 to 34, ang sabi po, "When the Lord saw that Leah was not loved, he enabled her to conceive, but Rachel remained childless. Leah became pregnant and gave birth to a son. She named him Reuben. For she said, 'It is because the Lord has seen my misery. Surely my husband will love me now.' She conceived again, and when she gave birth to a son, he said, 'Because the Lord heard that I am not loved, he gave me this one too.' So she named him Simeon. Again, she conceived, and when she gave birth to a son, she said, 'Now at last my husband will become attached to me, because I have borne him three sons.' So he was named Levi or Levi." So makita po natin doon yung kalungkutan kalungkutan ni Leah doon sa pangalan ng tatlong anak niya. Yung una, sabi niya, um, "It is because the Lord has seen my misery. Surely my husband will love me now." Yung pangalawang anak niya, "Because the Lord heard that I am not loved, so He gave me this one too." And then doon sa pangatlo, "Now at last my husband will become attached to me, because I have borne him three sons." With the birth of her fourth child, Leah turned to God instead of her husband, naming her fourth son Judah, which means praise, in verse 35. So, nung pinanganak na si Judah, yung panlima niyang anak, ang sabi niya, sa verse 35, "She conceived again, and when she gave birth to a son, she said, 'This time I will praise the Lord.' So she named him Judah. Then she stopped having children." Leah, it seems, finally chose to find her significance in God. She became part of God's salvation story. Judah was the ancestor of King David and later Jesus. We can try to find our significance in many ways and things, but only in Jesus do we find our identity as children of God, co heirs with Christ, and those who will dwell eternally with our Heavenly Father. As Paul wrote, nothing in this world compares with the surpassing worth of knowing Christ. Sabi po sa Philippians 3:8. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. Amen. So, sa panahon po ngayon, totoo po talaga ito na ang mga kabataan ngayon, even na young adults, lagi tayo naghahanap ng affirmation sa social media. Kaya nga, usually ang pinopost natin sa social media is yung mga magagandang nangyayari sa buhay natin, yung mga achievement natin. Kasi, longing tayo, yearning tayo for praise, for acceptance, for affirmation ng tao. Laging hinahanap natin yung sasabihin ng tao na, "Ay, ang galing naman niya, ang ganda naman niya, ang yaman naman niya." Yung mga ganun po yung hinihingi natin na para bang yung worth natin ay nakadepende sa sasabihin ng ibang tao, lalo na sa social media, So, minsan, pag madaming like yung ating post, pag madaming views yung ating video, doon tayo parang ng confidence na, "Ay, marami ang nag-view, ang saya ko," ganun.
Gano'n yung mga ano ngayon, ng mga kabataan ano po. Minsan naman magpo-post din tayo ng ating mga misery kasi kailangan natin ng sympathy para mag-gain ng sympathy ano po. So, tuwang-tuwa tayo pagka yung alam mo yun na kunyari nag-post ka na umiiyak ka ganyan tapos tinitignan mo naman kung marami bang may pakialam, kung marami ba nag-comment, marami ba nag-sad react, yung mga gano'n ba. So, parang nakadepende yung ating ano na, mahalaga pa pala ako kasi maraming nag-react, maraming nag-comment dun sa post ko. So, dun natin tinitignan yung ating value, yung ating significance dito sa mundo at, yung ano nga, yung self-worth natin parang dun nakabase sa social media at parang dinudurog ang ating self-esteem pagka wala man lang nag-like, wala man lang nag-comment. Even me, nararanasan ko po 'yan, ano po, parang nakakalungkot wala man lang nag-comment, wala man lang nag-share o yung mga gano'n ba, parang walang may pakialam, gano'n. Pero hindi nga po dapat gano'n ano po. Kaya nga, yung iba ngayon parang ano, nagiging extreme na ang mga pino-post nila online dahil sa ano, need nila ng acceptance ng others para maraming mag-like, maraming mag-view, maraming mag-comments. So yung mga kung ano-ano na lang ang pinagpo-post na minsan mga kababastusan na, mga video or picture nila na nakahubad. Yung iba naman yung mga extreme na mga prank, yung mga ganyan ba na wala namang benefit. Ano lang, naghahanap lang tayo ng ano, ng acceptance ano po or affirmation ng ibang tao. Minsan yung iba, yung mga dare na ano, maraming namamatay sa ganyan dahil yung mga extreme na activities na sinushoot nila para sa social media, pupunta sa mga matataas na lugar kasi magla-live or magpo-post na andun siya, yung mga ganun ba. So, ang daming napahamak na po sa ganyan ano po, dahil lang sa paghahanap nila ng affirmation ng ibang tao or dahil sa paghahanap nila ng acceptance ng ibang tao ano po, para ma-feel nila yung kanilang self-worth. So, nai-relate po yun ng author dito sa kay Leah sa Genesis chapter 29 ano po. So backstory, si Leia po ay hindi talaga siya yung mahal ng kanyang asawa. Yung isang asawa, si Rachel, yun ang mahal talaga ng asawa niya. So, nakita ng Panginoon dun sa ating ano, na sa verse 31, when the Lord saw that Leah was not loved, He enabled her to conceive. So, nakita ng Panginoon na hindi siya mahal ng kanyang asawa. Ano po? So, nauna siyang nagbuntis. Although nagkaanak din naman si Rachel later on. Ano po? Pero naunang nagbuntis si Leah. At nakita nga natin doon sa binasa natin kanina na andun yung ano, yung laging hinahanap niya yung value niya, yung self-worth niya sa sasabihin ng asawa niya or sa reaksyon ng asawa niya sa pagmamahal ng asawa niya. So, nung nagkaroon siya ng anak, sabi niya, ay nakita ng Diyos ang pagdurusa ko. So, mamahalin na ako ngayon ng asawa ko kasi may nabigyan ko siya ng anak. Doon niya hinahanap yung kanyang value, yung kanyang self-worth. And then, doon sa pangalawa, sabi niya, narinig ng Panginoon na hindi ako mahal ng asawa ko kaya binigyan niya pa ako ng isa. So, dun pa rin sa pagmamahal ng asawa niya hinahanap yung kanyang ano, yung worth, ano po, yung kanyang value. Yung pangatlo, sabi naman niya, sa wakas, magiging attached na sa akin yung asawa ko kasi binigyan ko na siya ng 3 anak na lalaki. So, pati yung mga pangalan ng anak niya, doon naka-reflect sa kanyang emotion, ano po. Kung ano yung misery, yung ano na nararanasan niya at kung papaanong iniisip niya na mamahalin na siya ng kanyang asawa dahil dun sa kanyang panganganak ano po ng 3 lalaki. So, nung pang-apat na anak niya, sinabi na niya ngayon, hindi na siya, ano, makita natin yung pagbabago dun sa kanyang reaction, ano po. Hindi na sa asawa niya yung, ano niya, yung focus niya dun sa pang-apat niyang anak. At ang sabi niya na, this time I will praise the Lord. So, ngayon, pupurihin ko ang Panginoon. So, pang-apat na anak niya, si Judah. At makita natin, si Judah, siya yung binasbasan at pinili ng Panginoon na ah, sa kanya magmumula ang lahat ng ano, sa kanya magmumula ang mga hari ng Israel, ano po. Sa kanya manggagaling hindi daw mawawala sa descendants ni Judah ang ano, ang scepter or yung tanda ng pagkahari ano po. At yun nga after ilang generation sa kanya nanggaling si David, si Solomon, at ultimately ang Panginoong Jesus ano po sa kanya po sa tribe ni Judah po nanggaling. So sa atin din pong buhay ngayon,
kung saan-saan natin hinahanap yung ating significance, yung ating self-worth, yung ating value. Minsan, lagi nating hinahanap or gustong-gusto nating marinig yung papuri ng iba. Yun nga, example sa social media at maging sa mga tao sa paligid natin. Minsan ang gusto nating kasama yung lagi tayong pinupuri, lagi maganda yung sinasabi sa atin. Ayaw nating kasama yung nire-rebuke tayo at pinapagalitan. Ano po? Pero, yun nga, sabi nga, only in Jesus do we find our identity as children of God, co-heirs with Christ, and those who will dwell eternally with our Heavenly Father. So, sa Panginoong Jesus lang natin makahanap yung ating identity bilang anak ng Diyos. Ano po? Katulad ng sinabi ni Paul dito sa Philippians 3:8, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. So, walang halaga na maitutumbas dun sa makakilala ka sa ating Panginoon. Ano po? I consider them garbage that I make in Christ. So, wag po nating pahalagahan kasi pinakita na po ng Diyos kung ano yung worth natin para sa Kanya. Ano po? Di ba sa John 3:16, For God so loved the world. Kasama ka doon, kasama ako doon. Tayo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Napakahalaga natin para sa Kanya. Anong kasunod? That He gave His one and only Son. So, ibinigay niya ang Kanya nag-iisang anak para mamatay on our behalf. Ano po? Dahil ayaw niyang mapahamak tayo, ayaw niyang malayo tayo sa Kanya. Ganun tayo kahalaga sa Panginoon. So, yun yung ating worth, yun yung ating value sa Panginoon. All others are garbage, sabi nga ni Paul, walang maitutumbas dun sa ating identity bilang anak ng Diyos na mahal ng Diyos. Ano po. So, yun yung ultimate na dapat na hanapin natin or i-pursue natin. Yung magkaroon tayo ng identity bilang anak ng Diyos. Ano po. Makakilala tayo sa ating Panginoong Hesus bilang ating Diyos at tagapagligtas at maibilang dun sa mga makakasama ng Diyos sa kanyang kaharian for eternity. Ano po. Yung tumitingin dun sa art na ay worth 1,000 lang yan kasi hindi naman ganun kaganda. Pero hindi niya alam kung ano yung ibinuhos na ilan oras yung ibinuhos doon ng artist, ano mga materials ang ginamit niya. Hindi niya alam. Kaya siya nagpa-price ng ganun. Ano po. The same way sa ating Panginoon. Ang Panginoon lang ang pwedeng makapagbigay sa atin ng self-worth na hinahanap natin, yung value na hinahanap natin, yung affirmation na hinahanap natin. Sa Panginoon lang natin makukuha yun. Ano po. It doesn't matter kung anong sabihin ng mundo sa atin. It doesn't matter kung ano ang opinion ng mundo sa atin. Hindi naman nila alam kung ano yung totoong tayo, kung sino yung totoong tayo. Diyos lang yung nakakaalam. Ano po. So, huwag nating hanapin sa ibang tao yung ating self-worth. At ang pahalagahan po natin is yung value, yung identity, yung acceptance na ibinigay sa atin ng Diyos. Ano po. Sabi ni Apostle Paul, wala nang masihigit pa doon sa knowing Christ Jesus as our Lord. Hindi matutumbasan ng kahit at yun. So, yung buhay natin na kasama ang ating Panginoong Jesus, that is the life beyond compare. Hindi natin maikukumpara sa pagmamahal or acceptance or affirmation ng ibang tao. Ano po. So, purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat, Lord, for your words. Thank you sa patuloy ng pagpapaalala sa amin, Panginoon, na kayo po ang ultimate na magbibigay sa amin ng worth, Panginoon. Sa inyo po namin dapat hanapin ang aming value, ang affirmation na hinahanap namin, Panginoon. Please forgive us, O Lord, kung ninineglect namin lagi ang pinapakita niyong pagmamahal sa amin. Lagi po kaming nakatutok sa social media sa sasabihin ng ibang tao. Masyado po kaming apektado sa opinion ng iba. Lord, help us to focus on you, focus on your love for us, Panginoon, at makita namin ang aming value bilang mga anak ng Diyos. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na magpuri lamang sa inyo, Panginoon, magpasalamat sa inyo for everything, O Lord. Katulad po ni Leia, Panginoon, mula doon sa longing, mula doon sa kalungkutan, Panginoon, ay natutunan niya na magpuri sa inyo at magpasalamat sa inyo dahil naramdaman niya, Panginoon, na mahal ninyo siya. At hindi niya kailangan ang pagmamahal ng kanyang asawa o hindi yun ang pinakamahalaga sa lahat, Panginoon, kundi ang pagmamahal ninyo. Help us also to be like that, O Lord, na mas pahalagahan po namin ang pagmamahal ninyo kaysa sa pagmamahal ng ibang tao. Maraming salamat po for this reminder, O Lord. At nawa ang patuloy po namin pagsumikapan na maabot ay ang affirmation ninyo, Panginoon.
hindi po sa mundo. Salamat Lord, purihin ka, pakaingatan niyo po kami sa maghapon na ito at patuloy na pagpalain. In Jesus' name we pray. Amen. So salamat po mga kapatid, ingat po tayo sa maghapon at God bless you all.